Make my day daw. Nung panahon na sinabi niya lang yun. Pero eto na, realidad na to. Ano na daw po, tago-taguan. Maliwanag ang buwan. No? Masarap maglaro sa dilim-diliman. Tama ba? Yun yung kanta. Hindi, imagine niyo mga bossing. May naglalaglag na siguro kay Bato de la Rosa doon sa mga kasama niya. Ano? Iniisip na ko, madadali ito, madadali. Kapag may ganito, madadamay pa ako. Makipagtulungan na ako, makipag-cooperate na ako sa kanila upang sa ganun, kung sakali na magka-arestuhan na at habulin yung mga kasama ni Bato de la Rosa, ako libre na. Di ba? Sabi ni Buhay Stillman, mahihirapan na po mahuli si Bato kasi nga po hahalo lang po sa malalaking bato. Ayan, sabi ni Mick Madi, boss, hanap mo ko? Hindi, totoo mga kababayan. No? Baka posible na merong hudas na doon sa circle of friends ni Bato de la Rosa. Kesa naman, madamay pa siya, turo ko na. Manmanan lang kami. O pagka na-arresto na, at least ako ligtas. Or last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing Sabi, yung isa sa Pampanga daw. na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Baka mamaya kunyari lang kayo na wala pa kayo natatanggap. Parang yung kay dating Pangulong Duterte. Ano po ginawa nila doon? Litong-lito yung mga DDS. Hindi malaman kung itutuloy ba nilang pauwiin ang dating Pangulong Duterte. May warrant ba? Wala. May warrant ba? Wala. Tarantaho sila nun. O yun. Nagkasundo yata silang lahat. Walang warrant. Sige, pauwiin na. Pagsakay ng eroplano, mga kababayan, ayun. Siya naman din pong pagsalubong ni General Torre. Hinintay lang makalipad yung eroplano para sigurado na ihahatid na sa Pilipinas. Pag-angat ng eroplano, ayun na. No, nag-wait na po sa airport si General Torre. So, tingin ko, ganyan ang strategy kay Bato de la Rosa. Baka ako nga lang ang maingay Ako lang maingay. Mark, binibigyan mo ng hint si Bato de la Rosa, kaya hindi lumalabas. Hindi, pero totoo pinapalabas na si Bato de la Rosa ng mga Pilipino. Kasi bayad tayo ng bayad ng buwis, bayad ng bayad. Sa isang Bato de la Rosa, pero wala naman pong silbi sa bayan. 'Di ba? May patong na sa ulo si Bato, peluka nga lang daw. Grabe kayo asari si Bato. Tuloy. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. Nako, Bato, sakit. Alam kung nasaan. 3 linggo nang minomonitor. Biruin mo, tama, sakto, no? Halos lagpas na din pong 3 linggo na nagtatago si Bato de la Rosa. Nagtatago doon sa chismis na warrant of arrest, mga bossing. Hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang November 8, December 11 na ngayon, lagpas na 1 buwan. impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, Kayo ba maniniwala kayo, hindi alam ni Torion kung nasan si Bato de la Rosa? Ako mga bossing, hindi ako naniniwala. Alam ni Torion kung nasan si Bato de la Rosa. No? Kasi kagaya yung kay Kibuloy, mga boss. Nung kay Kibuloy, sinabi niya, wala dito si si Kibuloy. No? Hindi po dito nagtatago si Kibuloy. Ano ang ending, mga bossing? Nung napasok nila General Torrejo yung loob ng KOJC, ano ang ending? Ayun.
nakubkob si Kibuloy. Tama, ang galing ng pagkakaano ni Torre. Ano nga sabi ni Kibuloy no? Ayokong makita si Torre. Wala naman siyang choice kundi makita si General Torre dahil yun yung umaresto sa kanya. Wala daw. Hindi nila alam kung nasaan. Pero nandun pala sa loob. Di ba? Ako naniniwala ko, alam ng mga nakapaligid at naniniwala din po ako, yung mga senador dyan, yung mga kaibigan ni Bato de la Rosa, alam nila kung nasaan yan. No? Yung kanyang personal safety is at stake, no? Ako maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him. Personal safety is at stake. Bakit? Pero akala ko ba matapang na pulis, magaling na pulis siya. May mga bodyguard din yan eh. Di ba? Even if I am his lawyer, no? He is just making himself unavailable. Dami, anak ng tinapa, narinig ko na naman yung paborito ni Torion. Ginamit niya na huyang linyahan na yan dati, mga bossing. Kay Kibuloy. Sinasabi niya, hindi, ginagawa lang niyang hindi available ang kanyang sarili. Ganon yung sinasabi ni Torion para kay Kibuloy. Gusto mo yata magaya si Kibuloy, si Bato kay Kibuloy. No, ang ending oblo din ho. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section Wala daw extradition. No, surrender na. Surrender na lang talaga ang gagawin nyo. At tapos, kapag ka nandoon, wag nyong gayahin yung style nung kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang style ho nun, mga bossing is, iudlot po yung kanilang mga hearing. Ganun eh. Imbis na rektahan nilang sagutin yung mga ibinibintang sa kanila o yung mga issue sa kanila. Hindi, inuudlot nila sa pamamagitan ng kung ano-ano na, hindi na kaya ni dating Pangulong Duterte na humarap sa mga hearing. Yung mga ganun, tapos pag chinek ng mga doktor, okay naman. Matutuloy din. Yung mga interim release na yan, doon, di ba? Sabi ni Paulo Saison, technical term yan, ang hiding available na available ba na di nakikita. Bato, baluga. Sabi ni Reynaldo Aldea. Tuloy. 17 of Republic Act 9851. Wala raw impormasyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa kung dadalo siya sa unang sesyon ng Bicameral Conference Committee na nakatakdang magsimula sa darating na weekend. Lalo dahil isa siya sa mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Gayunman, Tingnan nyo. Wala nang nagagawan trabaho. Nalilibanan na po yung mga dapat nagagawin niyang trabaho, mga kababayan. Sapat, tingin nyo po ba? Sapat po yung mga ibinaba o yung mga kinakaltas para doon sa nakikita nating ginagawa ng kampo ni Bato de la Rosa. Dapat niya sabi, di ba, tinatanggalan na ng staff yan kasi wala naman, nasasayang lang. Coward, takot, no? Duwag si Bato. hindi raw naman napapabayaan ng senador ang kanyang opisina. It is administratively functioning. His staff are Function, siya kailangan mismo dyan. Sa mga hearing na yan, sa bicameral. Paano magpa-function na maayos yun? operating and they're performing their job. Yun nga lang, wala siyang physical presence. Pero sabi ni Interior Secretary Remulla, sakali naman daw na matanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant ay Kunin agad. Kunin na agad. dadaan ito sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Siguro sakit-sakit na ng ulo ni Bato de la Rosa. Dati kung maririnig natin, makikita natin, lagi sa mga interview, laging palaban Laging matapang, laging pasigaw, laging paangil. Ngayon po, wala tayong marinig kay Bato de la Rosa. Hindi po natin malaman kung buhay pa ba si Bato de la Rosa. Pinapasahod nyo yan ng ganyan, the Philippines law,
or the Senate must amend their law. Oh, sayang.